이 시간 우리에게 주신 하나님의 말씀은 레위기 13장 1절부터 8절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 13, verse 1 hanggang 8. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pamamaga sa balat ng kanyang katawan o langib o kay singaw at sa balat ng kanyang katawan ay naging salot na ketong, dadalhin siya sa paring si Aaron o sa isa sa kanyang mga anak na pari. 제사장은 그 피부의 병을 진찰할지니 환부의 털이 휘어졌고 환부가 피부보다 우묵하여졌으면 이는 나병의 환부라. 제사장이 그를 진찰하여 그를 부정하다 할 것이요. Subalit kung ang pamamaga ay maputi sa balat ng kanyang katawan at makitang ito ay hindi malalim kaysa balat at ang balahibo niyon ay hindi pumuti, ibubukod ng pari ang may karamdaman sa loob ng 7 araw. 이래 만에 제사장이 그를 진찰할지니 그가 보기에 그 환부가 변하지 아니하고 병색이 피부에 퍼지지 아니하였으면 제사장이 그를 또 이래 동안을 가두어 둘 것이며 Muli siyang susuriin ng pari sa ika-7 araw at kung makita ang bahagi may karamdaman ay namutla at ang sakit ay hindi kumalat sa balat, kung gayon ay ipahayag siya ng pari na malinis. Iyon Karena- ay isa lamang singaw at lalabhan niya ang kanyang damit at magiging malinis. 그러나 그가 정결한지를 제사장에게 보인 후에 병이 피부에 퍼지면 제사장에게 다시 보일 것이요. Siya'y susuriin ng pari at kung ang singaw ay kumakalat na sa balat, ipahayag ng pari na siya ay marumi, keto nga iyon. 아멘. 나병 에 관한 규례가 나와 있습니다. Dito ay andun yung regulasyon patungkol sa may ketong. 나병은 이제 레프로시라고 하는데 한국에서는 이걸 나병이라고 이야기를 해요. Sa Korean ay napyong o leprosy sa Ingles. 나중심의 열매인 나병에 관한 규례라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At yung pamagat nating mensahe ngayon, regulasyon tungkol sa ketong at ang bunga ng pagiging sentro sa sarili. 한국말에 나라는 말은 악고라는 말이에요. 병은 disease, sickness. 악고 disease. 이게 나병입니다. Sa Koreanong salita, ang na ay ako at ang byong ay sakit. Kaya ito yung sakit na ako. 근데 레프로시는 나병은 불치병이었어요. At ang sakit na ketong ay walang lunas. 레위기 13장의 말씀을 오늘 우리가 이제 보는데 나병에 걸린 사람을 분별하는 방법과 나병에 걸리면 어떻게 해야 하는지에 대한 말씀이 나옵니다. Dito sa Leviticus 13 na ating binasa, sinasabi dito yung patungkol sa paano ba makikilala kung ketong talaga yung sakit sa balat ng isang tao. 이건 의학 공부를 10년 이상 한 사람에게도 어려운 말씀이에요. Minsan kahit na ilang taon, 10 taon ka na nag-aaral ng tungkol dito, mahirap sabihin. 그런데 이 13장뿐 아니라 14장에도 나병에 관한 말씀이 이어집니다. Hindi lang sa chapter 13, maging sa chapter 14 ay sinasabi rin ng tungkol sa ketong. 불치병이었으나 하나님의 은혜로 회복된 사람은 어떻게 해야 하는지에 대한 설명이 14장에 주어집니다. At wala man itong lunas na sakit, ngunit sa biyaya ng Diyos, andun yung pagpapanauli at matatawag uli na malinis. 일단 모세가 사역하던 시대에도 나병은 사람들이 가장 두려워하던 불치병이었어요. Sa panahon ni Moises, ito rin yung kinatatakutan na sakit. 지금으로부터 한 50년 전만 해도 약이 없었습니다. 불치병이었어요. 50 years ago, may tuturing na walang lunas ito o walang gamot dito. 이 나병에 걸리면 살과 뼈가 썩어가고 몸의 부분이 떨어져 나가도 고통을 느끼지 못하는 그러다 결국 죽음에 이르는 병이었어요. At ito yung sakit na kinakain, ito yung laman mo at yung balat mo at hanggang mawawalan ka na ng pakiramdam, hanggang mamatay ka. 썩어가니까요. 손가락도 없어지고 코도 없어지고 이상해지고 눈도 이상해지고요. 얼굴이 이상해져요. So, kinakain ito yung laman mo o nabubulok at makikita natin yung may sakit nito, nawawala na ng daliri o iba na yung itsura, nawawala ng parte ng mukha niya katulad ng ilong. 그 당시에 병 중에 가장 추악한 병이었어요. Ito yung matatawag na pinakamatinding sakit.
근데 이 레이기예요. 다른 병에 대한 대처 방법이나 규례는 거의 없는데 유독 이 나병에 대한 내용을 구체적으로 언급하는 이유가 뭘까요? At ano yung dahilan na ito nga ay binanggit dito at ano yung mga epekto nito sa tao? Bakit dapat pag-usapan? 우리 크리스천이 나병 진찰하고 나병 치유하는 일에 쓰임 받으라는 말입니까? At para ba magamit tayo sa pagpapagaling ng mga tao na may sakit na ganito? 그런 말이 아니에요. Hindi sa ganon. 이 나병이 가지고 있는 특성과 그 현상들은요, 사람의 죄와 비슷하기 때문입니다. Dahil yung pagkakaroon ng sakit na ketong, ito may pagkahalin tulad sa tao na may kasalanan. 그래서 원죄의 열매인, 나중심의 열매인 나병에 대한 규례라는 제목으로 오늘 말씀을 받겠습니다. Kaya ito yung title ng message natin ngayon. Ito yung sakit na ketong, ito yung bunga ng pagiging sentro sa sarili. 첫 번째로 이 나병에 대한 규례를 보면요, 우리가 안고 있는 원죄의 심각성을 알게 하세요. Una sa lahat, sa regulasyon patungkol sa ketong, inihahayag nito yung pagiging matindi ng orihinal na kasalanan. 이 나병에 대한 규례 중에 우리가 제일 먼저 주목해 볼 것은요, 의사가 병을 진단해야 될 것 아니요. 그런데 제사장이 이 나병을 진단하라고 하나님 말씀하세요. At kung titignan natin, o mapapansin natin na una ay tinuro ng Diyos na sasangguni sila sa pari, sa halip na sa doktor muna. 이것은 하나님께서 나병이라는 질병을 죄와 원죄와 연관시켜서 이스라엘 백성들을 가르치시고자 했던 의도가 있었음을 알 수 있어요. At pinaalam nito na nais ituro ng Diyos sa mga Israelita sa pamagitan ng ketong yung kasalanan. 우리가 성경 전체는 그리스도에 관한 기록이라고 말씀을 하고 있어요. Sinasabi natin na ang kabuuan ng Biblia ay tungkol kay Kristo. 모든 성경은 그리스도에 관한 기록이며 구원의 길을 우리에게 말씀하세요. Ang buong kasulatan ay tungkol kay Kristo at sinasabi nito ang daan ng kaligtasan sa atin. 오늘 이 나병에 대한 규례도 마찬가지예요. Ganon din yung mga regulasyon tungkol sa ketong. 우리 사람의 삶 속에서 일어나는 이런저런 일은요, 죄의 대가가 아닌 모두 하나님께서 하시는 구원사역, 즉 예수 그리스도를 증거하기 위해서 허락된 일이라는 것을 믿으시길 바랍니다. Ganon din sa atin, manampalataya tayo na anumang mga pangyayari na dumarating sa atin, ito ay may connection sa plano ng Diyos na pag-ebanghelyo. 간단하게 원죄에 빠져 하나님께 반역하고 영원한 지옥 형벌이 선고받아 버린 그 순간 하나님은 창세기 3장 15절 그리스도를 약속하셨어요. Sa sandali pa lamang na nahulog ang tao sa orihinal na kasalanan, ipinangako na agad si Kristo. 근데 창세기 3장 15절이 그리스도인데, 그리스도 언약인데 16절 보세요. 여자에게 임신의 고통과 출산의 이 고통을요, 크게 더하신 내용이 나와요. Ang Genesis 3:15 ay pangako na ibinigay sa tao para sa ikaliligtas nito. Ngunit sa verse 16, makikita natin binigay yung sumpa sa mga kababaihang mahihirapan sila sa pagbubuntis, lalo na sa panganganak. 아니, 창세기 3장 15절 그리스도 약속을 해주시면서 왜 고통을 더하십니까? Kung ipinangako si Kristo sa Genesis 3:15, bakit kasunod dito ay yung sumpa o paghihirap? 그렇다면 그 고통, 그 수고, 그 어려움이 그리스도를 붙들 수 있는 길이 된다 그 말이에요. Ibig sabihin, yung kahirapan na iyon ay magiging daan para panghawakan si Kristo. 그래서 인간에게 부족함이 없는 환경인 에덴 동산에 쫓아냈어요. Kaya nga pinaalis ang tao dun sa hardin ng Eden. 그러면서 우리가 이 레이기를 통해서도 배웠지만은 여자가 출산한 뒤로 출산에 대한 규례가 나와 있지요. Diba dito sa aklat ng Levitico na pag-aralan din natin tungkol sa regulasyon sa mga kababaihan kapag sila ay nanganak. 그 규례를 통해서 아이에게 또 아이를 가진 온 가족에게 근본 문제와 유일한 해답 그리스도를 붙들고 그 그리스도 안에서 어떻게 살 것인가에 관해서 확실히 나와 있어요. At malinaw na sinasaad dito na ano yung pangahawakan ngayon na pangunahing problema at ano yung tanging solusyon sa pamamagitan ng halimbawa na nanganak ang isang babae. 그래서 이 태영아 사역
하는 분들에 대한 메시지도요. 여자의 출산 규례에 관해서 잘 붙들면 태영아 메시지가 어마어마하게 나오게 돼 있어요. Kaya dakilang mga mensahe tungkol sa prenatal and infant, yung maaari nating magawa kung babase tayo dito sa mga regulasyon patungkol sa panganganak. 아이를 낳고 잉태하고 출산하고 기르고 하는 이 모든 과정 속에서 창세기 1, 2, 3장을 확실하게 계승해야 돼요. Sa proseso, una sa pagbubuntis hanggang mga anak at pagpapalaki ng anak, dapat tiyak na ituro yung Genesis 1, 2, at 3. 근데 그리 되지 아니하고 그리스도 붙들어야 되는데 안 붙들고 나 중심, 돈 중심으로 사는 인생들이 나병에 깊어지는 모습으로 오늘 본문이 보여주고 있어요. Kaya dito sa binasa natin, mas nagiging sentro sa sarili, sa pero yung mga tao, mas lumalalim yung kanilang sakit na ketong bilang halimbawa. 그래서 사람의 삶 속에서 일어나는 이런저런 어려움이나 질병이나 가난이나 문제가요. 우리가 잘못한 죄의 대가가 아니에요. Kahirapan, sakit o problema ay hindi lang ito dahil sa kasalanan. 그리스도를 붙들게 하시기 위한 통로요, 도구요, 매개체라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Tandaan natin na ito ay magagamit na instrumento upang ituro tayo kay Kristo. 그래서 그 과정 속에서 그리스도 붙들고 구원받은 하나님의 자녀가 되어 그리스도를 증거하는 증인으로 설 수 있게 하신 거예요. At sa proseso nito, kung tayo ay maituon kay Kristo, tayo magagamit na patotoo niya. 나병은 불치병입니다. Dati nga ang ketong ay 고칠 수가 tinuturing 없었습니다. na hindi magagamot na sakit. 근데 나병이 이제 고칠 수 있는 약이 개발된 뒤로 또 불치병이 하나 더 생겼어요. Ngunit matapos na nadiskubre na yung lunas sa sakit na ito, ay nagkaroon na naman ng walang lunas na sakit, panibago. 에이즈라는 이 성병, 면역 결핍증 이 병이 지금 전 세계에 만연돼 가고 있어요. At sa buong mundo ngayon ay kumakalat yung STD o Sexual Transmitted Disease or AIDS. 지금 에이즈 고칠 수가 없어요. Dito ay matuturing na wala ring lunas. 그게 무슨 병입니까? At anong sakit ito? 옛날 나병도 마찬가지였어요. Kaling tulad ito noon ng ketong. 그래서 불치병이었던 나병으로 인해 죽어가던 사람들이 예수 그리스도 앞에 엎드려 나음 받았던 일들이 성경에 기록되어 있죠. Yan, makita natin sa Biblia na marami sa pamamagitan ng sakit na ito ay lumapit sa Panginoon sa Kristo. 나병을 얼른 진단하기가 쉽지는 않습니다. Sa simula, hindi madaling ma-diagnose o makilala ang sakit na ketong. 근데 나병에 걸리면요, 처음 증세는 단지 피부병인지 나병인지 구분하기가 쉽지 않았어요. Sa simula nito, early stage, hindi mo pa matiyak kung sakit lang itong karaniwan sa balat o ketong ito. 그렇기 때문에 나병인데도 별거 아닌 것처럼 생각되는 피부염으로 생각하고요. 대수롭지 않게 내버려 두다가 결국 코가 문드러지고 손가락이 빠지고 이제 온몸에 퍼지는 거예요. At yung iba, hindi lang nila bibigyang pansin na parang karaniwang sakit lang ito sa balat, pero isang araw ay kakalat na ito at makakain na yung laman nila, mawawalan sila ng daliri o anumang bahagi ng katawan. 지금 사람들이요, 내가 나의 주인 되어 사는 것을 당연한 듯 여기고 삽니다. At yung mga tao na Panginoon ng kanilang sarili, ganito din ang kahantungan nila, mawala yung mga bagay sa kanila. 근데 더 심각한 것은요, 교회 안에 예수 믿는다고 나온 사람들이 아직도 내가 나의 주인 되어 살고 있어요. At yung higit na mas malala pa dito, maraming nagsisimba na, pero sila pa rin yung Panginoon ng sarili nila. 그렇다면 교회에 나올 필요가 없어요. Kaya para sa kanila, wala namang dahilang magsimba pa ako. 내가 나의 주인 된 상태에 있으면 예수 믿어야 될 이유도 없어요. Dahil kung ako yung Panginoon ng sarili ko, wala akong makitang dahilan, maniwala pa ako kay Kristo. 예수 믿는다는 게 뭡니까? Ano ba ibig sabihin ng pagsampalataya kay Jesus? 내가 나의 주인이 아니라 회개하고 예수 그리스도를 나의 구주로 주인으로 하나님으로 모시는 게 예수 믿는 거예요. Magsisi ka na sapagkat hindi ikaw ang Panginoon ng sarili mo, tanggapin mo si Yesu Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas. 근데 오늘날 교회가 이 말을 못 알아들어요. Pero ngayon, may mga simbahan hindi na ito maintindihan. 성경은 창세기 1, 2, 3장부터 계속해서 말씀을 하는데 교회가 못 알아들어요. Patuloy itong sinasabi sa Genesis 1, 2, at 3, pero hindi maintindihan ng mga simbahan. 아니 내가 나의 주인이지 뭐 무슨 말입니까? Ano ibig sabihin ako yung Panginoon ng sarili ko? 못 알아들어요. Hindi nila maintindihan.
내가 나의 주인 되어 사는 게 하나님께 가장 큰 죄예요. Ito yung pinakamalaking kasalanan na ikaw yung naging Panginoon ng sarili mo. 나는 내 것이 아닙니다. Dahil hindi mo pag-aari ang sarili 나는 mo. 하나님의 것입니다. Ikaw ay sa Diyos. 하나님이 나를 지으셨습니다. At ang Diyos ang gumawa sa'yo. 내가 나를 주관할 수 없어요. Hindi mo kayang panatiliin sarili mo. 나라는 이 육신만 해도 어마어마한 이 비밀이 숨어져 있어요. Kahit sa physical na buhay na ito, ay andun yung mga dakilang misteryo. 내 머리카락 하루에도 몇 개씩 빠지지만 이 머리카락 하나 내가 희거나 검게 만들 수 없어요. At sa ilang bilang ng buhok na nawawala sa isang araw, kahit na isang hibla doon, hindi mo kayang paputiin sa sarili mo. 이 나를 하나님의 형상으로 지으셨어요. Tayo, ginawa sa larawan ng Diyos. 최고의 존재로 지으셨어요. Bilang dakilang nilalang. 하나님과 함께하는 존재로 지으셨어요. Ginawa tayong mga nilalang nakasama ang Diyos. 근데 하나님과 함께한다는 말을 못 알아들어요. Pero hindi maintindihan ano ibig sabihin kasama ang Diyos. 하나님은 말씀이십니다. Ang Diyos ay salita. 선악과의 언약 말씀을 주셨어요. Binigay niya ang tipan ng bunga ng kalaman na mabuti at masama. 그 말씀을 마음에 담고 동산 중앙에 있는 선악과를 볼 때마다 말씀을 묵상하며 말씀 붙들고 사는 거예요. Ang salita nito ay dapat sana isinapuso ng tao at binubulay niya lagi tuwing makikita niya yung bunga ng kalaman na mabuti at masama. 근데 이 말씀을 버려버리고 마귀의 거짓말을 붙드는 순간 어떤 일이 발생했습니까? Pero nang sandali na yung kasinungalingan ng Diablo pinangawakan ng tao, ano nangyari? 영원한 멸망이 온 거예요. Hulog sila sa walang hanggang kapahamakan. 영원한 지옥 형벌이 선고되는 거예요. At sila'y sinintensya ng kaparusahan sa impyerno. 내게 거짓을 심어버린 그 마귀의 종이 되어버린 거예요. Dahil sa kasinungalingan ng Diablo, naging alipin sila nito. 예수님은 그걸 간단하게 말씀하셔요. 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀에게 속하였으니 마귀의 일을 하는도다. Sa Juan 8:44 ay simple sinabi ni Jesus, kayo sa Diablo na inyong ama at kung anong nais niya, yun ang inyong ginagawa. 그게 바로 죄예요. Ito mismo yung kasalanan. 로마서 3장 23절은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 우리는 하나님의 영광, 보좌의 영광, 축복 속에 살게 되어 있는 존재예요. Tayo ay mga nilalang na ginawa para mamuhay sa loob ng kaluwalhatian ng Diyos. 그런데 하나님께 반역했잖아요. Pero tayo ay nagrebelde sa Diyos. 나는 하나님의 형상인데 내가 나의 주인 되어버렸어요. Ako na larawan ng Diyos, naging Panginoon ng sarili ko. 나라는 실체를 증명할 수 있는 사람은 아무도 없어요. Walang sino man na maaari pangalanan ng sarili niya na siya. 철학의 대가였던 데카르트도 나는 누구인가? Maging si Descartes na magaling sinabi nga niya, sino nga ba ako? 내가 과연 어디에 존재하는가? At saan nga ba ako nabibilang na nilalang? 여러분 잘 못 알아듣겠지만 철학을 그렇게 깊게 공부하고 가르치던 그 데카르트가 나는 내가 누군지 생각한다. 고로 존재한다. 그랬어요. Pag si Descartes na talagang malalim, matindi yung pag-aaral niya sa filosofiya, ngunit sa kahulihan, andun pa rin yung katanungan niya kung sino nga ba siya, saan siya nabibilang. 이 나는 하나님의 말씀 붙든 하나님의 형상이에요. Ako ay larawan ng Diyos na humahawak sa salita ng Diyos. 하나님 말씀 버려버리면 나는 아무것도 아니에요. nothing이에요. At pag tinapon ko ang salita ng Diyos, ako ay walang anuman. 근데 마귀의 거짓을 붙들어 버렸어요. Pero yung kasinungaling ng Diablo, pinanghawakan. 그게 마귀의 형상이 되어버린 거예요. Naging larawan ngayon ng Diablo. 마귀의 목적이 무엇입니까? Ano ba layunin ng Diablo? 속이고 도적질하고 죽이는 거예요. Mandaya, magnakaw at pumatay. 거의 마귀 따라 살면서 영원한 지옥, 마귀가 가는 곳으로 고통받는 그곳으로 가게 돼 있어요. At ang tao sumusunod sa Diablo hanggang humantong siya sa walang hanggang paghihirap sa impyerno. 그게 원죄의 결과예요. Ito yung resulta ng orihinal na kasalanan. 또한 쉽게 내가 나의 주인 되어 사는 게 원죄의 결과예요. At sa madaling salita, yung pagiging Panginoon ng sarili mo, yun ay resulta ng orihinal na kasalanan. 근데 오늘날 기독교 교회에 나오는 대부분의 사람들이요. 나중심의 죄에 대해 별로 대수롭지 않게 생각해요. Pero karamihan ng mga tao ngayon, kahit nagsisimba sila o nagsabi na nananampalataya, hindi nila lang ginang kasalanan yung pagiging Panginoon ng sarili. 내가 나의 주인 되어 살면서도요. 나병에 걸려 있으면서도 적당히 피부병이겠지. 그냥 살아요. Na halimbawa, para silang nagkaroon ng sakit na ketong, pero binabaliwala lang nila, simpleng sakit lang to. 이 나병은 불치병입니다. Pero noon, tinuturing na walang lunas ang ketong. 그렇게 고운 얼굴이 썩어 문드러져 갑니다. At yung nakikita mong magandang reflection mo sa salamin ay nabubulok. 여러분 기억할지 모르겠는데 초창기에 아마 파스tor 바알은 기억할 거예요. 이일양 목사님이라는 분이 필리핀에 자주 왔어요. Hindi nyo na matandaan, pero maaaring si Pastor Val, naalala niya, noon sa Pilipinas may bumisita na iriyang
pastor ang pangalan. 그분이 나병 환자였어요. At siya noon ay isang leprosy patient din. 일단 그분이 눈이 하나 없어요. At wala na isang mata niya, 눈이 빠져버렸어. na wala, natanggal na. 썩어버렸어. Kasi nabulok na yung laman niya. 그래 나병 환자는 집에서 쫓겨나요. At kapag ikaw ay may ketong, paalisin ka sa bahay. 왜 전염되니까? Dahil nakakahaway no. 한국은 겨울에 엄청나게 춥습니다. Sa Korea, kapag winter, sobrang lamig. 집에도 못 가요. Hindi siya makauwi sa kanila. 동네도 못 들어가요. Hindi rin siya pwede makihalubilo. 그래서 다리 밑에서 이제 구불리고 잤어요. Kaya natutulog siya sa ilalim ng tulay. 그때 한국에 쌀이나 빨라이를 담는 가마니가 있어요. 가마니를 덮고 잤대요. At meron yung pinakasakon pananim na palay no, na yun yung kanyang binabalot sa sarili niya. 근데 가마니를 새로 짠 것이면요, 이렇게 단단하고 있기 때문에 둘러써도 몸에 착 달라붙지 않는데요. At kapag ito ay bago pa, ito ay matibay at ilagay man niya sa sarili niya, hindi didikit sa balat niya. 아무리 문둥병을 앓더라도 추운 건 어쩔 수 없어. 겨울에 그리 춥게 살았대요. Na kahit na may ketong siya, pero mararamdaman pa rin niya yung sobrang lamig. 근데 이분이 그 나병에서 치유를 받았어요. Pero napagaling siya sa sakit na yon 그리고 이 복음 전하러 다니신 거예요. at nagsimula siya mag-ebanghelyo. 나병은요, 무서운 병입니다. Nakakatakot yung sakit na to. 근데 오늘날 교인들이 내가 나의 주인 되어 있는 이 나병보다 더 무서운 병을 앓고 있으면서도 심각하게 여기지 못하고 있어요. Pero yung mga mananampalataya na alam nila na mas nakakatakot pang sakit ay yung original na kasalanan, pero hindi nila iniisip na malaking bagay yun. 그래서 두 번째로 이 나병은요, 제사장에게 나아가서 병의 여부를 진단받으라고 말한 거예요. Kahit ikalawa na regulasyon, sabi kong masumpungan mo sarili mo na may sakit ka na ganito sa balat, ay pumunta ka para magpa-examine sa pari. 쉽게 말하면 섬기는 교회 강단을 통해서 내게 주시는 말씀 받아 내 근본 문제가 무엇인가, 이 죄와 영적 상태를 깨달아야 된다 그 말이에요. Ibig sabihin, mula sa mensahe sa pulpito na tinanggap mo, ay tignan mo yung sarili mo. 우리 지서스 패밀리 기본 메시지는 성경 전체 어느 곳을 다루더라도 구원의 길이 빠진 적이 없어요. At sa ano yung bahagi sa Biblia, sa kabuuan nito, lahat ng mensahe, dapat may daan ng kaligtasan. 구원의 길 메시지는 인간의 근본 문제, 본래 인간 근본 문제 유일한 해답 항상 나오게 돼 있어요. Ano ba yung daan ng kaligtasan? Una, ano yung pangunahing problema ng tao at ano yung tanging solusyon? 이게 안 되면요, 계속 내가 나의 주인 노릇하며 살아. Dahil kung wala nito, lagi nilang Panginoon ka ng sarili mo. 자주 반복하지만 내가 나의 주인 노릇하려면 내가 나를 책임져야 돼요. Diba? Kapag ikaw yung Panginoon ng sarili mo, dapat ikaw responsable sa sarili mo. 에덴 동산에서는요, 사람 손이 과일을, 사과를 따서 먹을 수 있도록 만들어 놨어요. Sa din ng Eden, yung tao doon, di ba binigyan siya ng dalawang kamay niya para abutin niya na lang yung prutas na kakainin niya. 별 수고함이 없이 먹을 수 있었어요. So napaka-dali lang, wala kang kahirap-hirap na kukuhain niya at makakakain siya. 근데 지금 왜 고통이 옵니까? Pero ba't dumating yung kahirapan ngayon? 에덴 동산에서는 그러지 않았는데 왜 고통이 왔습니까? Sa Hardin ng Eden, wala naman na ganitong kahirapan. Ba't dumating ang kahirapan sa tao? 하나님이 주인이 아니라 너 마귀를 주인으로 섬기고 있잖아. Dahil hindi ang Diyos, kundi ang Diablo ang ginawa niyang Panginoon. 나 마귀 잘 모르는데요. Sabi ng iba, hindi ko naman kilala ang Diablo. 네가 너의 주인이냐 하나님이 너의 주인이냐. At sino bang iyong Panginoon? Ang sarili mo ang Diyos. 당연히 내가 너의 주인이지요. Sabi ng tao, of course, ako yung may-ari ng sarili ko. 그렇게 살아요. Ganun namumuhay yung mga tao. 근데 이 말을 지금 일반 기독교인이요, 전혀 못 알아듣고 At 있어요. karaniwang mga Kristiyano ngayon, hindi ito maintindihan. 그래서 말씀을 통해 진단을 받으라는 거예요. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay suriin o eksaminin ng sarili. 구원의 길 말씀을 들으니까 내가 나의 주인 된 건 원죄구나 깨달은 거예요. At kung marinig mo yung mensahe ng daan ng kaligtasan, maintindihan mo, ito pala yung original na kasalanan. 하나님의 모든 것을 바쳐서 나를 구하셨어요. At ibinigay pala ng Diyos ang lahat para iligtas ako. 그 하나님의 모든 값으로 나를 사신 거예요. At sa lahat ng dapat bayaran, binayaran ng Diyos, tinubos ako. 그러면 구원받은 나는 얼마짜리입니까? At ano yung halaga ko na tumanggap na ng kaligtasan? 그걸 좀 하나님짜리라고 그래요. 하나님짜리. Ang sasabi, ito yung lugar o posisyon ng Diyos.
그래서 하나님이 우리를 천하보다 더 귀한 영혼이라고 말씀을 하신 거예요. Kaya sabi ng Diyos, higit pa tayong malaga kaysa sa buong mundo. 근데 실제로 지금 나병에 다 걸려 있는데 사람들이 자신이 나병 환자인지 모르고 살아요. Lahat ng mga tao, sa totoo, meron silang sakit na ketong, ngunit hindi nila alam ito. 내가 나의 주인 되어 사는 삶이 하나님께 반역한 원죄의 결과임을 지적받고 회개해야 될 것 아니에요. O hindi alam ng mga tao na yung paging Panginoon ng sarili nila ay resulta ng orihinal na kasalanan at dapat na suriin nila ang sarili nila. 근데 이걸 지적하지 않아요. Pero hindi ito kinikilala ng tao. 교회 예배도 잘 안 나오면서 이제 가게를 하나 냈어요. Ano ba, may isang hindi talaga nagsisimba at gumawa ng isang tindahan. 그 개업 예배한데 목사님이 신방을 갔어. At sa pagbukas ng tindahan na yun, binisita ng pastor. 그리고 액자를 하나 좋은 액자를 선물로 했어. At sila ay niregaluhan ng parang frame. 그래 그 액자 교회에서 갖다 놓으니까 복 받겠다고 벽에다 걸어놨어. At isinabit niya yon doon sa pader nila kasi galing yan sa church yun at para ma-bless sila. 그 액자 내용이 뭔 줄 아십니까? 네 시작은 미약하였으나 나중은 장대하리라. At yung nakasulat na quotation doon sa frame na iyon, ang pasimula mo man ay maliit lang, ngunit paglipas ng panahon ay uunlad ka. 네가 시작은 작게 시작했으나 계속 갈수록 어마어마한 부자가 될 것이다. 그런 말이에요. O sa ibang salita, mahina o maliit lang yung simula mo, pero yayaman ka at mas uunlad ka. 나 중심으로 교회도 안 나가는 사람이 목사님이 그 갖다 주니까 좋아서 아멘 하고 걸어놨어. Isang hindi na nagsisimba at iyon yung iniregalo ng pastor ay amen. At gusto niya mapagpala siya kaya nilagay niya yun. 그게 오늘날 교회 모습입니다. Ganun na yung sitwasyon ngayon sa mga simbahan. 내가 잘 돼야 돼요. Dapat magaling ako. 내 사업이 잘 돼야 돼요. At dapat na maging 내 okay yung 자식들이 잘 business 돼야 ko. 돼요. Dapat maging okay yung mga anak ko. 그걸 나 육신 번영 신약으로 그래요. At yung matatawag natin na pagiging nakatuon tayo sa ating sarili. 결국 나병으로 완전 망하고 구원받을 수 있는 기회를 전부 탕진하고 지옥 가는 거예요. Tulad ng ketong hanggang mawala na yung pagkakataong maligtas at mapupunta ka sa impyerno. 그러나 여러분은 좀 달라요. Pero kayo'y iba. 단 한 메시지라도 구원의 길이 없는 메시지는 안 하는 게 좋아요. At mas mainam kung walang laman na daan ng kaligtasan yung message ay wag nang i-share. 항상 내가 나의 주인 되어 사는 삶이 하나님께 반역한 원죄의 결과임을 지적해야 돼요. Dapat nakilalanin natin na anumang bagay na gagawin natin, nakasentro tayo sa sarili natin, ito ay orihinal na kasalanan. 그래야 회개하고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접할 수 있을 것 아니에요. Di ba dapat na magsisi ka mula roon at tanggapin mo si Jesucristo? 근데 예수 그리스도를 구주로 영접하여 예수님이 나의 주인 된 삶 속으로 들어왔다 치더라도 또다시 이 병이 재발할 수 있어요. Pero kahit na tinanggap mo na ang Panginoon Jesucristo, ay dapat pa rin na suriin mo yung sakit na iyon. 왜냐 어릴 적부터 내가 나의 주인으로 계속 살아왔기 때문에 이 나병이요 뻔하면 올라오는 거예요. Dahil sa mahabang panahon na ganito yung naging buhay mo, na ikaw yung Panginoon ng sarili mo, maaaring isang araw bumabalik ito. 아이가 학교 가야 되는데 늦게 일어나서 그래 엄마가 꿀밤을 한대. Halimbawa, yung isang bata kailangan pumasok sa eskwela, pero hindi niya nagawa on time na pumasok kasi tanghali nagising, maaari siya batukan ng nanay. 교회 잘 다니는 아이인 줄 알았더니요. 엄마 왜 그래요? 왜 그래요? 학교 안 가? 그러고 있어요. So, akala ng nanay talagang pumapasok siya at sumagot pa siya sa nanay niya na, bakit mo ko sinaktan? 이게 오늘날 사람들의 기본 모습이에요. Ganun na yung kalagayan ngayon ng mga tao. 나를 회개하고 나는 죽고 예수 그리스도가 내 주인으로 모셨는데 다시 내가 올라와. Dapat na magsisi ka at gawin mo si Jesucristo yung Panginoon mo, pero minsan lumilitaw na naman yung sarili mo. 그래서 날마다 자기 십자가를 죽이고 그리스도만 붙들라는 거예요. Kaya bawat araw, pasanin mo yung sariling krus mo at si Kristo lang ang panghawakan mo. 그래서 계속해서 교회에 나와 메시지를 들어야 돼요. At patuloy makinig ka sa mga mensahe sa church. 나병이 걸리면요 살과 뼈가 썩어가고 시간이 지나면 문드러져 가요. At sa paglipas ng panahon, kapag nagkaroon ka ng sakit na ketong, kakainin nga nito yung laman mo. 근데 놀랍게도 나병의 특징은요 코가 문드러져 가는데 고통이 없어요. Maging ang buto mo hanggang
mawawala na ngayon ang pakiramdam, magiging manhid na yung katawan mo. 눈알이 빠졌는데 고통이 없어. Kahit natanggalan ka na ng mata, hindi ka nasasaktan na. 물론 이 물렁뼈는요 다 제일 먼저 무너져요. 기도 없어져 버려. At una, mawawala ka rin ng tenga. 이게 나병이에요. Ito yung sakit na ketong. 그러면서 흉한 모습으로 변질되며 주변 사람들에게까지 점령돼요. At hindi lamang ikaw, maaring makahawa ka pa sa iba. 나중 심에 죄도 마찬가지예요. At ganun din yung pagiging sentro sa sarili na kasalanan. 선악과 먹으면 네 눈이 밝아져 하나님 필요면 된다. Pag kinain mo yung bunga ng kalaman na mabuti at masama, mabubuksan ng paningin mo, magiging parang Diyos ka. 이 마귀의 거짓을 붙들고 선악과를 먹고 내가 나의 주인 되어버렸어. Ito yung kasinungalingan ng Diablo na pinanghawakan ng tao at naging Panginoon siya ng sarili niya. 그 죄가 창조 질서의 가장 웃단인 최정점이 깨져버린 거예요. At ito nga yung makita natin na kasalanan na sumira sa lahat. 그래서 오늘 나도 이상한 짓을 했어요. Yan. Ako rin minsan ay nakagawa ako ng isang kakaibang bagay. 아침에 이 말씀을 묵상하는데요. 모기가 내 발을 물어요. Sa araw na nagpe-prepare ako ng message, kinakagat ng lamok yung paa ko. 아무리 잡으려고 해도 잡을 수가 없어. Subukan kong hulihin, hindi ko mahuli. 그래서 나가면서 문 전부 닫고 모기약을 다 뿌렸어요. So, isinarado ko na lang yung mga pintuan at nag-spray ako ng parang baygon. 그 이 안에 있는 모기, 바퀴벌레, 개미 다 죽었어. So, nung nag-spray ako, lahat ng mga insekto, hindi lang yung lamok, yung mga ipis, lahat ay namatay. 죽이는 일이 좋은 일이에요, 나쁜 일이에요? So, mabuting bagay ba ang pumatay o hindi? 하나님이 왜 모기를 만들었을까? Ba't ginawa kaya ng Diyos yung lamok? 하나님 왜 파리를 만들었을까? Yung langaw, ba't ginawa ng Diyos? 바퀴벌레는 왜 만들었을까? O yung ipis? 여러 가지 나쁜 질병, 병균들 왜 만들었을까? At ganun din yung mga mikrobyo, bakit ginawa yung mga yun? 성경은 분명히 기록되어 있어요. Malino na nakasulat sa Biblia. 만드시고 하나님 보시기에 힘이 좋았더라. Lahat ng ginawa ng Diyos, ng minasdan ng Diyos ay napakaganda. very good 상태인데 왜 지금 죽여버려야 되는 이상한 것들로 변질됐습니까? Dati napakaganda ng kalagayan ng bawat nilikha. Ngayon, ay bakit kailangan ng patayin dahil nakakapinsala na? 누구 때문입니까? Dahil kanino? 모기 때문입니까? Dahil ba sa lamok? 모기가 사람을 괴롭히기 때문입니까? Dahil ba nangungulit yung lamok sa tao? 아담과 함께 우리가 선악과를 범한 뒤로 모든 창조 질서가 깨져버렸어요. Matapos na nagkasala si Adan, kabilang tayo, ang pagkakaayos ng nilikha nasira. 그래서 사자가 양을 잡아먹고 뱀이 독사가 사람을 물고 죽이고 그러는 거예요. Kaya makita natin ngayon, ang leon ay kumakain na siya or pumapatay siya ng tupa o ganun na has, kinakagat ng tao. 앞으로 그리스도를 통해서 모든 것이 회복되면 새하늘 새 땅에서는 어떻게 됩니까? Pero pagdating ng Panginoon Kristo at napanumbalikan lahat, ano mangyari sa bagong langit at bagong lupa? 사자와 양이 함께 풀을 먹고 뒹굴며 평화롭게 뛰어논다고 그랬어요. Sinasabi na magkasama, magkasundo ang leon o ang tupa man, magsama sila kakain ng damo at mapayapa. 해함이 없는 시대가 와요. Darating ang panahon na wala nang ano pa mang pagkasira. 이 나병을 보면서 내가 나의 주인 된 이 원죄 이 병이 심각하다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Kaya't pakatandaan natin gaano kaseryoso yung problema o kasalanan ng pagiging sentro sa sarili. 그러니까 이런 세상 의사의 진단으로는요, 진단이 안 돼요. Ngunit sa pamamagitan ng sanlibutan, hindi natin to masusuri. 그래서 이 성경을 통해서 교회 강단 메시지를 통해 이 병의 여부를 판단받으라는 거예요. Kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos mula sa pulpito, ay eksaminin ninyo inyong sarili. 그러면 세 번째로 이 나병 환자는요, 진 밖에서 혼자 살게 하셨어요. At ikatlo, yung mga may sakit na ketong, sila ay inihiwalay sa buong komunidad. 이 동네 안에 못 들어온다니까. Hindi sila pwede makihalubilo. 밖으로 쫓겨나서 저 동굴에나 뭐 밖에서 살아야 돼요. Dapat silang buhay sa malayo, sa mga parang kuweba o yungib na hiwalay sa karaniwang tao. 왜 그렇습니까? Bakit? 내가 나의 주인 되어 살 사람은요, 저 무인도에 가서 살아야 돼요. Sa tao na naging Panginoon ng sarili niya, kailangan na lumayo. 내가 나의 주인 되면 나를 위해 살고 생존 경쟁을 하고 너 죽고 나 살자요. Pag sila yung Panginoon ng sarili nila, kailangan makipaglaban sila sa ibang tao para mas sila yung mabuhay at mamatay ang iba. 그게 더불어 살 수 없는 거예요. Kung kaya't hindi nila maiparaya ang iba. 하나님 사랑이 안 돼요. Wala yung pag-ibig ng Diyos. 하나님 내놓으세요. 내가 하나님.
Sino yung Diyos? Para sa kanila, sarili nila. 이웃사랑이 안 돼요. Hindi rin nila magawang mahalin ang kapwa 이웃 거 nila. 뺏어서 내가 먹어야 돼. Dahil gusto nilang kunin yung pag-aari ng iba para sa sarili. 그러니까 나병 환자는 내가 나의 주인 된 자는 저 무인도에서 혼자 살아야 돼. Eh, yung taong may ketong ay dapat na mamuhay mag-isa. 그러니까 오늘 본문을 우리가 보면요. 내가 나의 주인 된 이 병은요. 죄가 언약 붙든 교회 안에 이렇게 들어오면 사람에게 어떤 영향을 미치는지를 잘 보여주고 있어요. Ngayon, sa halimbawa ng sakit ng ketong, makikita natin ano yung nagiging impluensya nito sa iba. 이는 죽음의 그림자요. 사망의 영향력이라고 할 수 있는 것입니다. Tawag natin impluensya ito ng kamatayan na inilalarawan. 이처럼 부정해질 수밖에 없는 원죄 아래 죄인된 우리의 현실을 하나님께서 이 레프로시로 보여주고 있는 거예요. At pinakikita nga ng sakit na ito ng ketong, anong klase ng kasalanan na nakaapekto sa atin. 아무런 부족함이 없는 아름답고 풍요로운 이 에덴 동산에서 쫓겨났어요. At sa napakainam na hardin ng Eden ay pinaalis ang tao. 하나님은 정령 죽으리라고 말씀하셨는데 바로 그게 영원한 지옥 형벌이에요. Sabi ng Diyos, tiyak silang mamamatay, yun yung kaparusahan sa impyerno. 결국 살아있는 것 같아도 실상은 죄와 허물로 죽은 거예요. 그걸 에베소 2장 1절에 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨다. Na para silang buhay kung titignan sa labas, ngunit sa spiritual sila ay patay sa kanilang kasalanan at sa pagsalangsang nila sa Diyos. Yun ay sa Efeso, doon makikita natin. 이처럼 문둥병, 이 나병, 내가 나의 주인 된 거, 이런 것은요, 죄를 상징하는 거예요. Tulad ng walang lunas na ketong noon, sinisimbolo nito ang orihinal na kasalanan. 정말 내가 나의 주인 된 원죄 아래 있는 사람은요, 하나님께 예배가 안 돼요. Kaya nga yung tao na may sakit ng ketong na kailangang humiwalay, hindi siya makapunta para sumamba. 하나님의 자녀된 사람이 교제하는 교회 이 예배에도 나올 수가 없어요. Hindi siya makihalubilo sa pagsamba sa mga anak ng Diyos. 그뿐 아니라 가장 가까운 부부간에도 같이 살 수 없어 싸우고 이혼하고 그래요. Maging yung pinakamalapit na mag-asawa, lagi nag-aaway at hindi na maaaring mabuhay magsama. 이게 바로 내가 나의 주인 된 원죄 이 죄가 가져오는 치명적인 결과예요. Ito yung matinding resulta ng pagkakaroon ng matinding kasalanan na ito. 여러분 솔직하게 인정하세요. 내가 나의 주인 되어 나 중심으로 사는 인간들은요. 모여 살면 서로 생존 경쟁할 수가 밖에 없어요. At kung titignan natin kung ang mga taong nagkakatipon ay magkakaparehong panyo ng sarili nila, walang ibang resulta kundi magpaligsahan sila. 너 죽고 나 살자 할 수밖에 없는 거예요. Ang resulta nun, sila ang mas aangat, mabubuhay, ang iba papatayin nila. 그런 멸망 속에 빠져버린 우리를 사랑하사 하나님께서는 그리스도 언약을 세워주셨어요. Pero sa pag-ibig ng Diyos, itinatag niya ang tipan ni Kristo sa atin. 그 그리스도 언약을 잘 붙들 수 있도록 남자에게는 땀 흘려 일해야 겨우 먹고 살게 하셨어요. Para panghawakan ng tipan ni Kristo, ang lalaki kinakailangan siyang magpagal at magtrabaho para siya ay mabuhay. 그리스도 언약을 잘 붙들 수 있도록 여자에게는 임신과 출산의 고통을 크게 더하신 거예요. Para mas panghawakan si Kristo, binigay naman ang paghirap sa mga babae sa pagbubuntis at sa panganganak. 마찬가지로 나에게는 하나님, 왜 나는 하필 가난한 집에 태어났습니까? At ganun din sa atin, tanong natin, bakit ako pinanganak sa mahirap na pamilya? 기왕이면 저 미국 LA 같은데 뭐 샌프란시스코 같은데 이런 데서 살면 좋을 텐데 왜 바야따서 살게 하셨습니까? Maganda sana kung nasa Amerika ako nakatira, sa LA, o di kaya sa San Francisco, bakit nasa Payatas ako? 그리스도 언약 붙들고 구원받기에 용이한 환경을 나에게 허락하신 거예요. At pinahintulot ng Diyos sa iyo yung lugar na yan kung saan ka ay dinalaga niya. 여기서 이 어려움 속에서 다니엘은 포로로 잡혀갔지만 그 어려움 속에서 오직 그리스도 오직 전도 방향 맞췄어. Makikita natin na sa tanging direksyon ng tanging si Kristo, tanging pag-ebanghelyo, doon nakatuon itong si Daniel. 그랬더니 다니엘서를 비롯해서 해당 운동이 다니엘을 통해서 일어난 거예요. Kaya sa aklat ng Daniel, mababasa natin na sa pangungunan niya ay nabuksan ngayon ang kilusan doon sa sinagoga. 오늘 여러분도 마찬가지입니다. Ganun din sa inyo ngayon. 내 과거와 현재 모든 상황 속에 하나님의 일을 볼 수 있게 되기를 바랍니다. No, sa nakaraan nyo, kasalukuyan, kinabukasan makita nyo yung bagay na gagawin ng Diyos. 최고의 축복과 최고의 조건으로 하나님이 내게 허락하신 거예요. Dakilang pagpapala, dakilang kondisyon ay pinahintulot ng Diyos sa atin. 이 안에서 감사함으로 받으며 오직 그리스도 오직 전도에
방향 맞출 수 있게 되길 바랍니다. Tanggapin natin to, may pasasalamat at ang direksyon natin, tanging si Kristo, tanging pag-ebanghelyo. 그러면 오늘의 결론, 이 나병에서 나을 수 있는 유일한 길이 무엇일까요? At sa ating konklusyon, ano yung natatanging paraan o daan para mapagaling sa sakit na ketong? 그래요. 그냥 내가 나의 주인된 이 원죄에서 사면 복권 받을 수 있는 유일한 방법은요, 회개하여 그리스도를 나의 구주로 영접하여 구원받는 길밖에 없어요. Tayong paraan para mapanumbalik mula sa orihinal na kasalanan ay magsisi at tanggapin sa Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. 이 병과 레프로시를 함께 영적 개념으로 보여주시면서 이 성경에서는요, 나병을 치료한다, 고친다라는 말을 사용하지 않고 깨끗하게 한다라는 말씀으로 말씀하세요. Sa Biblia, kung mapapansin natin, hindi sinabi na napagaling na o nawala na yung sakit na yun, sinabi na naging malinis na. 그 나병을 치료했다 그 말이 없어요. 나병이 깨끗함을 받았다라고 표현되어 있어요. Sa pagpapaliwanag ng kagalingan nito ay hindi sa sinabi na nagamot na o hindi sa nawala na kundi naging malinis na. 그러면 이 나병에서 이 원죄에서 깨끗함을 받을 수 있는 길은 레위기 13장 45절에 보면 나와요. Sa verse 45, makikita natin sa Aklat ng Levitico, sinasabi dito yung tayong paraan para makatanggap ng kagalingan. 레위기 13장 45절에 보면요, 이 나병에 걸린 사람은 입은 옷을 찢고 머리를 풀며 온 입술을 가리고 부정하다, 부정하다, 부정하다 할 것이요. 그렇게 명령하고 있어요. Sa verse 45, ang ketonging may sakit ay magsusuot ng punit na damit at ang buhok ng kanyang ulo ay ilulugay at tatakpan niya ang itaas na bahagi ng kanyang nguso at siya'y sisigaw, marumi, marumi. 자신의 옷을 찢는다는 것은 자신의 죄에 대한 애통함을 말하는 것입니다. Kapag sinabi na pupunitin niya yung sariling damit niya, ay pinakikita nito yung matinding kalungkutan niya. 나도 필리핀에 오려고요, 이발소에 가서 이발을 했어요. Noon, gumamit ako ng wig noon sa Pilipinas. 이 머리카락은요, 자신의 명예를 나타내요. Kasi sabi na pinakikita yung glory ng isang tao sa pamamagitan ng buhok niya. 근데 머리를 푸라고 그랬잖아. Pero sinasabi dito, kailangan ilugay niya ngayon yung buhok niya kung may ketong 내 siya. 명예, 내 의, 내 교만, 내 자존심, 이 포기하라는 거예요. Ibig sabihin, isuko mo yung kayabangan mo, yung pride mo, yung paging mataas mo. 그 나는 부정하다, 나는 죄인이다, 나는 죽일 놈이다 하고 외치는 것은 뭡니까? At ano yung isisigaw mo na may kahinaan ako, may kakulangan ako, makasalanan ako. 주여 나를 불쌍히 여기소서. 나는 하나님의 것이었는데 하나님의 것을 찬탈한 죄인입니다 하고 회개하는 거예요. At magsisi ka, sabi mo, Panginoon, kaawaan mo po ako na ako ay naging makasalanan at nais ko na angkinin yung bagay na sa iyo. 그렇게 예수 그리스도 앞에 엎드렸던 나병 환자들은요, 다 깨끗함을 받았어요. At lahat ng mga may sakit na ketong na lumapit sa Panginoon ay tinuring na malinis. 하나님께 나가 내가 나의 주인된 죄를 깨닫고 철저히 낮아지고 회개함으로 영적 나병에서 깨끗함을 얻어 하나님과 함께하는 임마누엘의 축복을 누리시기를 바랍니다. At nawa, katulad nga ng mga may ketong na nagpakumbaba sila sa harap ng Panginoon at nalinis sila, ipahayag din natin yung mga kasalanan natin, magpakumbaba, magsisi tayo, at tuloy maranasan natin yung pagpapala ng Emmanuel. 마태복음 5장, 6장, 7장에 예수님께서 산상수훈을 마치시고요. 산에서 내려오실 때 한 문둥병자가 예수님 앞에 나왔어요. Sa Matthew chapter 5, doon sa sermon sa itaas ng bundok, ay nang pagbaba na sila Jesus, nakita niyang may sumalubong sa kanya na isang ketongin. 그는 이 에스겔 13장에 저주받은 인생을 사는 사람이었어요. At kung ibabasa sa aklat ng Ezekiel, ito'y isinumpang tao. 이제 그냥 완전 나라도 잃고 가족도 잃고 포로되고 모든 걸 잃어버린 그런 삶을 살게 된 거예요. Wala ang sarili niyang bansa, wala siyang pamilya, tinakwil na siya. Ganun yung buhay ng tao na to. 그 나병 환자는요, 물이 속에 들어올 수가 없어요. 돌 맞아 죽어. Hindi nga makapaglinis sa tubig man kasi kapag nakita siya, maaari siyang batuhin para mamatay. 근데 이 문둥병자가 죽음을 각오하고 예수님께 나와 절하며 외쳤어요. At sa kabila na andun na maaari siyang mamatay, ay tumawag siya sa Panginoon.
주여 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다 하고 간절하게 애원했어요. At talagang matindi, tumawag siya, sabi niya, Panginoon, kung naisin mo, kaya mo kong gawing malinis. 이때 예수께서는요, 그 나병 환자는 가까이 하면 안 돼요. 근데 그 나병 환자의 몸에 손을 얹어 만져시면 내가, 하나님인 내가, 그리스도인 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 말씀하셨어요. At noon kapag may sakit na keto ang isang tao, hindi mo siya maaring hawakan, ngunit si Jesus ay iniunat ang kamay niya at hinawakan ng tao na yon na nagsasabi na ako ay kalooban ko na ikaw ay maging malinis. 성경에는 그 즉시 나병이 깨끗해졌다고 말씀하셨어요. Sabi ng Bible, gumaling yung tao na yon sa ketong. 마태복음 8장 4절에 보니까 예수께서 이르시되 삼가 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제사장에게 네 몸을 보이고 모세의 명한 애물을 드려 저에게 증거하라 그랬어요. Sa Mateo 8:4 sinasabi doon na ni Jesus na huwag niya sabihin kanino man yung pangyayari na yon, magpakita siya sa pari at tumanggap siya ng kaloob ni Moises na iniutos. 하나님 인류 구원을 위해서 지구를 운행하십니다. Na maging patotoo siya sa kanila. Ano yung 모든 kanila? 각 사람은 구원받기 위해서 기회로 인생을 삽니다. Na may buhay ang bawat tao para sila'y maligtas. 우리는 구원받았습니다. Tayo tumanggap na ng kaligtasan. 이제 오직 그리스도 붙들고 구원 사역을 이루시는 하나님의 동력자로 쓰임받게 되기를 원합니다. Kaya tanging si Kristo ang panghawakan natin at tuloy na magamit tayo sa gawain ng Diyos ng pagliligtas. 방법은 간단하고 쉬워요. Napakadali, napakasimple lang ng paraan. 다윗이 했던 방법이에요. Gawin natin yung parang ginawa ni David. 포로로 잡혀갔던 다니엘이 했던 방법이에요. O yung paraan ni Daniel na naging bihag man siya. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 주님 따라가는 삶입니다. Ang hawakan natin yung today's word, today's prayer, today's evangelism at sumunod tayo sa Panginoon. 이제 세상 내 경험, 내 지식 뭐 이런 것 버리고 그것도 중요하게 좀 버리고 하나님이 내게 주신 말씀 아멘하여 제목이라도 붙드시길 바랍니다. Yung mga karanasan natin noon, mga kaalaman natin, lahat ay ibaba natin sa Panginoon at panghawakan natin ang salita ng Diyos. 그럼 그 말씀을 붙들고 왜 이 말씀을 주셨을까 조금만 묵상하면 응답받을 기도 제목이 나와요. At kahit na kaunti lang ay bubulayin mo bakit binigyan ng Diyos sa mensahe na ito, magkakaroon ka ngayon ng mga paksang panalangin. 이 오늘의 말씀, 오늘의 기도를 붙들고 내게 맡기신 전도 현장 사람들을요. 조금만 들여다보면요. 사모를 붙들며 살아가는 축복 속에 들어오는 거예요. Pag napanghawakan mo yung today's word at today's prayer, makikita mo yung mga tao sa paligid mo at magkakaroon ka ngayon ng pag-ebanghelyo. 근데 제일 간단한데 제일 안 되고 있어요. Yung pinaka madaling mga bagay, pinaka hindi nangyayari. 오늘의 말씀 쉽게 붙들 수 있게 되길 바랍니다. Nawa madali na mapanghawakan natin yung today's word. 메시지 제목만이라도 붙들면 돼요. Kahit na yung title lang ng message ay tandaan mo. 그럼 그 안에서 하나님이 내게 응답하시겠다는 기도 제목을 붙들 수 있어요. At mula doon sa mensahe, ano yung prayer topic na sasagutin ng Diyos. 그게 오늘의 기도입니다. Yun yung today's prayer. 그냥 쉽게 붙드세요. Madaling paraan panghawakan mo. 그 내게 붙이신 주변 전도 대상자들 쉽잖아요. 간단하잖아요. At napakasimple na may attach sa'yo yung mga tao na i-ebanghelyohan mo. 그들 명단 좀 적어놓고 위에서 기도하며 그들에게 친절을 베풀고 좀 섬기며 자주 찾아보고 그러는 거예요. Magkaroon ka na listahan ng mga tao na to, ipanalangin mo sila, at alamin mo yung mga impormasyon paano mo ba tutulungan yung tao na yun o paglilingkuran. 이 삶 오늘 붙들고 내게 맡겨진 일을 충실히 감당하면요. 다윗처럼 만드세요. At katulad ni David, matapat na magagawa natin yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. 교회 중심으로 사문을 붙드시고 주님만 따라가며 주의 증인 되시기를 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nakasentro sa ating simbahan, panghawakan natin yung 3 days at maging mga patotoo tayo ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 처참한 질병인 나병에 관해서 그 규례를 오늘 살펴볼 수 있게 하심을 감사합니다. Amin. Diyos Ama, salamat po at hinayang mong makita namin yung mga regulasyon na patungkol sa ketong na nakatatakot na sakit. 육신의 질병이 바로 그 나병인데 이제 보니 영적인 질병으로 내가 나의 주인된 병을 알게 하시고 깨닫게 하심을 감사합니다. Salamat na pinaunawan niyo sa amin sa halimbawa na ito yung aming spiritual na sakit at pagiging sentro sa sarili. 내가 나의 주인된 영적
나병을 확실하게 깨닫게 하시고 주님께 모든 것을 맡기며 깨끗함을 받을 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. Yun at paunawan niyo po sa amin yung spiritual na karamdaman na ito at kami tumanggap ng ganap na kalinisan. 그래서 오직 그리스도 붙들고 오늘의 삶 속에서 성령 충만받아 그리스도의 증인으로 살게 하옵소서. Upang si Kristo lang ang tanging panghawakan namin at tumanggap kami ng pagpuno ng banal na Espiritu. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. 아멘. 아멘. Amen.